Magandang gabi sa ating lahat. Ito na ang update sa lagay ng ating panahon. And as of 4 in the afternoon ay uli na mataan yung mata nitong si Bagyong Agron, 155 kilometers po sa silangan ng kasiguran sa Aurora. So taglay pa rin ito ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may gustiness hanggang 170 kilometers per hour. At mabagal pa rin po ito na kumikilos 10 kilometers per hour lamang east-northeast habang nasa may silangan po ng Northern Luzon. Basta rin sa ating latest satellite animation, unti-unti nang ini-enhance nito yung ating southwesterly wind flow o yung mamasamasang hangin po galing dito sa may timog kanluran at ibig sabihin yan meron tayong mararanasan mga pagulan in many areas dito sa may Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. And based na rin po sa ating latest satellite animation, wala tayong mga cloud clusters maliban na lamang dito na posibleng maging isang low pressure area or panibagong bagyo sa mga susunod po na araw. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Typhoon Agron. Kahapon po ng umaga, kung mapapansin po nila, halos na natili lamang siya dun sa may area po ng Quezon Province, yung kanyang sentro, dahil ito yung time ko siya magkakaroon siya ng pagliko or pag-recurve na tinatawag. Kaya medyo nadamihan po yung ulan na bumagsak dun sa may area po ng Calabarzon, lalo na sa may Quezon. Then afterwards, kumilos siya pa northeastward, even though mabagal lamang po, dumaan dito sa may Polillo Island sa Quezon, hanggang sa nakarating po dito sa may eastern side, coastal waters po ng Aurora. And bukas po ng madaling araw, inaasahan mas lalayo pa ito. 300 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Pagsapit naman po bukas ng hapon, around 500 kilometers east of Batanes. At mas lalayo pa pagsapit po ng Wednesday ng hapon, more than 1,000 kilometers na east-northeast of extreme Northern Luzon. At afterwards, lalabas na po siya ng area of responsibility. For the next 2 days, mananatili pa rin po siya sa a typhoon that is between 140 hanggang 155 kilometers per hour. So medyo malakas pa rin po, even though yung ating inaasahang malalakas sa mga hangin na itong nasa circle na ito ay hindi na may experience ng ating bansa paglabas niya or paglayo pa ng konti bukas ng madaling araw. Sa ngayon po, ito yung ating mga signal number 1. So natanggal na po yung ating mga areas na merong signal number 2. Dito sa may Eastern Isabela and sa Aurora. Meron tayong signal number 1 pa rin sa eastern portion of Quirino, kabilang ng Madela, Nagtipunan, and Aglipay. Southern portion of Nueva Vizcaya, kabilang ang Anfonso, Castañeda, Dupax del Sur, and Dupax del Norte. Eastern portion of Isabela, kabilang ang mga bayan ng Divilacan, San Mariano, San Guillermo, Jones, Etchague, San Agustin, Maconacon, Ilagan, Benito Soliven, Angadanan, Nagilian, Kawayan, Palanan, and Dinapique. Buong Aurora po, signal number 1, gayon din sa northern portion of Quezon, General Nakar, Infanta, Real, at buong Polillo Islands. At signal number 1 din po sa northwestern portion of Camarines Norte, Vinsons, Paracale, Jose Panganiban, and Kapalonga, kabilang na po ang Calaguas Islands. So ito yung mga lugar pa rin po na makakaranas ng pagbugso na hangin, bagamat hindi na po ito kasing lakas as nito mga nagdaang araw. Ano nga ba yung inaasahan natin? Meron tayong mga minsan malalakas na hangin, lalo na po sa mga coastal and mountainous or upland areas po sa mga susunod na oras. Pero habang lumalayo nga itong si Bagyong Agron, posibleng mabawasan pa ito at possibly by tomorrow po wala na tayong tropical cyclone wind signals. Pagdating naman po sa mga pagulan, meron pa rin tayong aasahan ng mga pagulan sa mga susunod na araw. Epekto ng southwesterly wind flow na ine-enhance nitong si Bagyong Agron. Meron pa rin tayong medyo delikado mga pagulan, 50 to 100 mm hanggang bukas. At tonight, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental. Habang bukas naman, May 28, meron pa rin tayong asang pagulan over Occidental Mindoro, Palawan, and Western Visayas. So mostly na mga nasa western side po ito ng Southern Luzon and Visayas. For Metro Manila naman po, gayon din ang malaking bahagi ng Luzon, ay makakaranas pa rin po tayo ng kalat-kalat na ulan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi sa mga susunod po na araw. May epekto rin yung southwest wind flow kaya pinakamatataas yung tsansa ng ulan dito sa Zambales, Bataan, Ilocos Region, Cavite, Batangas, Metro Manila, at dun pa rin po sa mga areas na western side ng Southern Luzon and Visayas. Kaya naman po, patuloy na paalala natin sa ating mga kababayan, mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha, yung pag-apaw ng ating mga ilog, possible pa rin po no, dahil patuloy yung mga pagulan, at yung landslides, nandyan pa rin po yung banta, lalo na po sa mga mountainous areas or bulubundukin na lugar. As for our gale warning, dahil po dito kay Bagyong Agron, meron pa rin maalon na karagatan hanggang 4.5 meters dito po sa eastern seaboard of Cagayan, Isabela, baybayin ng Aurora at ng Northern Quezon kabilang po ang Polillo Islands. Delikado pa rin po ang pumalaot sa mga nabanggit natin ng mga seaboards at inaasahan natin na habang lumalayo itong si Bagyong Agron, posibleng mawala na rin po by tomorrow yung ating gale warning. Even though meron pa rin tayong maalon na karagatan by tomorrow in many areas of Luzon.
To sum it up, inaasahan po natin na kikilos pahilagang silangan or northeastward itong si Bagyong Aghon sa susunod po na 2 araw habang nandito sa may Philippine Sea hanggang sa makalabas siya ng ating area of responsibility pagsapit po ng Wednesday ng hapon. Pwede po siyang humina habang siya'y papalabas, but for the next 2 days, mananatili siya sa typhoon, nasa higit 140 kilometers per hour pa rin po, pero pupunta siya dun sa may area po na medyo malamig na ang karagatan, kaya pwede siyang humina muli as a severe tropical storm.